Isang elite na MI6 agent ang ipinadala sa Berlin sa gitna ng Cold War para kunin ang isang napakahalagang listahan na maaaring magbago sa takbo ng digmaan ng mga espesyalidad. Sa kanyang misyon, haharapin niya ang mga mapanganib na ahente, dobleng pagtataksil, at mga kalabang handang pumatay para maprotektahan ang kanilang sikreto. Habang sinusubukan niyang alamin kung sino ang tunay na kakampi at sino ang traidor, mas lalo siyang nasasangkot sa isang mapanganib na laro ng panlilinlang at kapangyarihan. Sa isang lugar kung saan bawat sulok ay puno ng panganib, kailangan niyang gamitin ang kanyang husay sa pakikipaglaban, katalinuhan, at tapang upang mabuhay. Ngunit habang papalapit siya sa katotohanan, matutuklasan niyang ang misyon niya ay mas komplikado kaysa sa kanyang inaasahan. Panoorin ang buong kwento ng aksyon, panlilinlang, at matinding laban sa Atomic Blonde, 2017, sa Tagalog Movie Recap. Naalala mo ba ang talumpati tungkol sa kapayapaan noong Nobyembre 1989? Iyon ang panahon kung kailan natapos ang Cold War sa Berlin. Oo, maaaring tungkol sa Berlin ang kwentong ito, pero wala itong kinalaman sa kapayapaan. Sa mismong taon na sinasabing panahon ng kapayapaan, dumating si James Gascoigne. Si James Gascoigne ay isang British intelligence agent. Tumatakas siya para sa kanyang buhay sa malamig na mga lansangan ng Berlin, ngunit sa kasamaang palad para sa kanya, naabutan siya ng kanyang kalaban. Paulit-ulit na binangga ng kalaban ang kanyang sasakyan kay James. Ang kalaban pala ay ang kilalang-kilalang si Bakhtin. Siya ang pinakamababa sa listahan ng mga masasamang tao. Binaril ni Bakhtin ang sugatang si James. Kinuha niya ang espesyal na relo sa malamig ng palso ni James. Itinapon niya ang walang buhay na katawan nito sa ilog. Lumipas ang panahon hanggang sa kasalukuyan. Si Lorraine, isa ring British intelligence agent, ay naliligo sa malamig na tubig na may yelo. Naghahanda siya para sa kanyang appointment sa CIA interrogation. Sa interrogation room, ni-record si Lorraine kasama ang dalawang nakatataas na opisyal. Naroon si Eric Gray mula sa British Intelligence. Naroon din si Emmett Kurzfeld mula sa CIA. Handa silang kunin ang bawat impormasyon na mayroon siya. Hiniling ni Lorraine na alisin si Kurzfeld sa silid. Sinabi niya na kung gusto nilang makakuha ng anumang impormasyon mula sa kanya, kailangan nilang alisin ito. Ngunit tumanggi si Gray, ang kasosyo ni Kurzfeld. Ipinaalala ni Gray kay Lorraine na hindi siya ang may hawak ng kapangyarihan. Galit sa pag-uugali ni Lorraine, umungol si Kurzfeld. Naroon din siya sa Berlin. Mapanuyang sinabi niya na maaari siyang manatili sa likod ng salamin para mas maging komportable siya. Minura ni Lorraine ang mapanuyang matandang lalaki. Nang subukan ni Kurzfeld na makipag-away sa kanya, hiniling niya na simulan na nila ang pagtatanong. Pinakalma ni Eric ang kanyang sarili at hiniling kay Lorraine na magsimula sa pinagmulan ng lahat. Gusto niyang magsimula siya sa Berlin, ilang araw bago nangyari ang lahat. Ipinatawag ni na Gray at isang Mr. Si Lorraine sa opisina. Sa pagpupulong na iyon, ipinaalam ni na Gray at si kay Lorraine ang isang mahalagang bagay. Ibinunyag nila ang pagkamatay ni James Gascoigne, ang kanyang kasamahan. Ipinahayag nila na noong gabi ng kanyang pagkamatay, nakipagkita si James sa isang tao. Nakipagkita siya sa isang Stasi officer na may codename na Spyglass. Pinanggakwan si Spyglass ng immunity ng British Intelligence. Kapalit nito, kailangan niyang ibigay ang isang dokumentong nakatago sa loob ng isang Swiss watch. Ang dokumento ay may codename na, The List. Nagpatuloy si Gray at sinabi na ang nasabing listahan ay naglalaman ng mahahalagang impormasyon. Naglalaman ito ng mga pangalan ng bawat clandestine officer. Nakapaloob din dito ang lahat ng kanilang mga kaina-hinalang transaksyon. Ang mga transaksyong ito ay maaaring magpatuloy sa Cold War ng hanggang 40 taon. Idinagdag niya na si James Gascoigne ay napatay noong nakaraang gabi. Kinuha mula sa kanya ang mahalagang bagay na dala niya ng isang taong nagngangalang Yuri Bakhtin. Si Bakhtin ay isang KGB hatchetman na may higit sa 100 kumpirmadong pagpatay. Dagdag pa ni Mr. C. Dahil lahat ng tao at maging ang kanilang mga alagang hayop ay handang kumilos, may kailangang gawin. Handa ang lahat na patayin ang sinuman para makuha ang listahan. Ang misyon ni Lorraine ay maibalik ang listahan sa kanila. Gagawin niya ito sa tulong ni David Percival. Si Percival ang mata at tainga ng British Intelligence sa Berlin. Samantala, sa Berlin, may isang pangyayaring nagaganap. Habang malapit nang ipagpalit ni Percival ang listahan kay Spyglass.
Namagitan ang mga pulis. Sinabi ni Spyglass na kabisado niya ang buong listahan. Gusto niya itong ipalit para mabawi ang kanyang pamilyang bihag. Sinalakay ng mga pulis ang lugar ng kanilang pagkikita. Nagkagulo ang lahat at nagsitakbuhan na parang mga langgam sa isang kolonya na binauha. Nang makita ni Spyglass na nasukol si Percival, tumakas siya. Dahil dito, napilitan ang ahente na harapin mag-isa ang mga pulis. Sa loob lamang ng ilang segundo, napabagsak ni Percival ang mga opisyal. Kinuha niya ang kanilang sasakyan at uniforme. Ibinangga niya ang nasusunog na sasakyan sa isang pader upang lumikha ng kaguluhan. Habang sinusubukan ng mga pulis na salakayin ang walang laman na sasakyan, nakatakas si Percival. Nakapasok siya sa mga underground tunnel nang walang anumang sugat. Kinabukasan, nagising si Percival na may 2 taong nakahiga kasama niya sa kama. Mabilis siyang naghanda para sa kanyang misyon sa araw na iyon. Samantala, sa paliparan ng Berlin, palihim na minamanmanan si Lorraine. Si Delphine, isang French intelligence officer, ang sumusubaybay sa kanya. Dinala si Lorraine ng 2 tauhan ng KGB papunta sa isang taxi. Napansin niya ang kakaiba at kaina-hinalang kilos ng 2 lalaki. Kinuha niya ang kanyang sapatos at idiniin ito sa dibdib ng isa sa mga lalaki. Matapos niyang harapin ang lalaking nasa tabi niya, hinarap naman ni Lorraine ang driver. Mula roon, ang sitwasyon ay nauwi sa isang madugong kaguluhan. Ngunit nagawa pa ring makalabas ni Lorraine ng ligtas. Nakipagkita si Percival kay Lorraine, ang kanyang contact. Nilinis niya ang mabilis na kaguluhang ginawa ni Lorraine. Sa interrogation room, ipinagtapat ni Lorraine kina Gray at Kurzfeld ang isang bagay. Ang tanging impormasyon na ibinigay sa kanya ni Percival noong araw na iyon ay isang partikular na tagubilin. Kailangan niyang makihalo sa mga tao. Dapat niyang hanapin ang pinakamadaling paraan upang makapasok at makalabas ng ligtas sa mapanganib na lungsod. Samantala, sa silangang bahagi ng Berlin, dumating si Alexander Bremovich. Nilinlang niya ang isa sa kanyang mga tauhan na sumayaw. Pagkatapos ay walang awang sinaktan niya ito. Nagmamasid ang ibang mga tauhan habang natatakot sa nangyayari. Habang inaayos ni Bremovich ang kaguluhan na ginawa ng kanyang mga tauhan, isang Russian agent ang sumusubok na kumbansihin siya. Sinubukan ng ahente na kumbansihin siyang ibigay si Spyglass. Ngunit pinaalalahanan siya ni Bremovich na kung wala ang listahan, wala rin silang Spyglass. Hindi natin nagsakawalan ng interes ni Bremovich, inilabas ng Russian agent ang isang larawan. Larawan iyon ni Bakhtin. Ipinakita niya ito kay Bremovich at sa kanyang mga tauhan upang hanapin at makuha ang listahan. Samantala, sa kalye, kumuha ng larawan si Delphine, ang French intelligence agent. Kinuhanan niya ng larawan si Lorraine habang papunta ito upang kunin ang katawan ni James. Ngunit sa kasamaang palad para kay Lorraine, may napansin ang doktor. Napansin ng doktor na may hindi nagtutugma sa kanyang passport. Tumanggi siyang ibigay ang katawan ni James sa kabila ng pagsisikap ni Lorraine na kumbansihin siya. Pagkatapos ng kanyang karaniwang pagligo sa malamig na tubig na may yelo, nakaramdam si Lorraine na may isang estranghero sa kanyang apartment. Palihim niyang kinuha ang isang bote ng whiskey. Binasa niya ito sa impostor, ngunit nalaman niya lamang na ang impostor pala ay si Percival. Hindi nawalan ng composure si Lorraine at tinanong niya ang lalaki kung paano siya nakapasok nang hindi napapansin. Habang inaamin ni Percival na kilala niya ang bawat taong nabubuhay sa ilalim ng kalangitan ng Berlin, napagtanto ni Lorraine ang isang bagay. Napagtanto niya na malamang ay nasa listahan si Percival. Tinanong niya si Percival tungkol sa French intelligence officer na palaging sumusunod sa kanya, ngunit itinanggi ni Percival ang anumang koneksyon kay Delphine. Nagpa siya si Lorraine na hayaan na lamang ang sitwasyon. Binisita ni Lorraine ang isang information bank. Ang bangkong ito ay nakatago sa anyo ng isang tindahan ng alahas. Humingi siya ng ilang impormasyon, ngunit nang sabihan siyang bumalik kinabukasan, napunta naman si Lorraine sa bahay ni Spyglass. Sinisikap niyang makahanap ng anumang posibleng palatandaan. Sa interrogation room, may itinuro si Kurzfeld. Sinabi niya na malamang ay hinalughog na ng mga Ruso ang lugar bago pa dumating si Lorraine, ngunit hindi siya pinansin ni Lorraine. Ibinunyag niya na handa si Spyglass na ilantad si Satchel. Si Satchel ay ang kilalang double agent. Nakakita si Lorraine ng isang kaina-hinalang larawan ni Percival at Spyglass. Bigla na lamang pumasok ang mga pulis sa gusali. Nakipaglaban si Lorraine upang makatakas mula sa pananambang.
Napuno siya ng hinala na si Percival ang nagplano nito laban sa kanya. Pagbalik sa kanyang apartment, nagsuot si Lorraine ng mga spywire. Pumunta siya sa bahay ni Percival upang tanungin ito. Tinanong niya ito tungkol sa larawang nakita niya kasama si Spyglass sa bahay nito. Dahil napagtanto ni Percival na wala na siyang lusot, may inamin siya. Inamin niyang nakalimutan niyang sabihin na kaibigan niya si Spyglass. Pagkatapos ay hiniling niya kay Lorraine na samahan siya sa paglalakad. Habang naglalakad, sinabi ni Percival kay Lorraine ang tungkol kina Bakhtin at Bremovich. Nagpa siya si Lorraine na mag-set up ng pagpupulong kay Bremovich sa isang sikat na bar. Gaya ng napagkasunduan, nakipagkita siya kay Bremovich sa bar. Habang nililigawan siya ni Bremovich, biglang dumating si Delphine. Si Delphine ang French spy na sumusubaybay kay Lorraine. Nagkunwari siyang inililigtas si Lorraine mula kay Bremovich. Dahil napansin ni Bremovich na may tensyon sa pagitan ng dalawang babae, umalis siya. Sa kanyang nabigong pagtatangkang itago ang kanyang pagkakakilanlan, nagpanggap si Delphine bilang isang inosenteng translator. Inimbitahan niya si Lorraine sa isang club na malapit doon, ngunit tumanggi si Lorraine. Hindi niya alam na minamasdan siya ni Percival mula sa likuran. Pagkatapos ng club, bumalik si Lorraine sa tindahan ng alahas. Kukunin niya ang package na kanyang hiniling. Katulad ng hindi niya napansin si Percival sa club, may isa pang bagay na hindi niya napansin. Hindi rin niya alam na naglagay si Percival ng mikropono upang manmanan ang kanyang mga pag-uusap. Sa kanyang apartment, kinuha ni Lorraine ang impormasyon mula sa relo. Nakuha niya ang pangalan ng kanyang bagong kontak. Pagkatapos ay umalis siya upang makipagkita rito. Sa interrogation room, may itinanong si Kurzfeld kay Lorraine. Tinanong niya kung bakit naghahanap siya ng ibang kontak sa halip na si Percival. Si Percival ang itinalaga sa kanya. Ipinaalala ni Lorraine kay Kurzfeld na inutusan siyang huwag magtiwala kan inuman. Balik sa kwento sa East Berlin, habang naglalakad si Lorraine papunta sa unang lugar ng pagkikita nila ng kanyang kontak, may hinala siyang nararamdaman. Naghinala si Lorraine na sinusundan siya. Nalampasan niya ang mga lalaking nakapaligid sa kanya gamit ang kanyang talino. Nakuha niya ang pangalawang address ng pagkikita nila ng kanyang kontak. Ngunit habang palabas siya ng gusali, naabutan siya ng isa sa mga tauhan ng KGB. Madali niya itong napabagsak. Hinarang naman ng Russian agent na nauna nang lumapit kay Lorraine ang kanyang daan. Pinahirapan niya si Lorraine at halos bugbugin hanggang sa mawalan ng laban. Ngunit sa kabutihang palad para kay Lorraine, pinaalis siya ng ahente mula sa kanyang harapan. Dahil dito, nagkaroon siya ng pagkakataong makatakas. Sa wakas, nakarating si Lorraine sa lugar ng pagkikita nila ng kanyang kontak. Nag-usap sila tungkol sa paraan kung paano mailalabas si Spyglass sa kabila ng hangganan. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sinusundan naman ni Percival si Bakhtin papunta sa tindahan ng alahas. Bobo at walang ingat na sinubukan ni Bakhtin na ibenta ang listahan doon. Samantala, nagpa siya si Lorraine na paglaruan ang laro ni Delphine. Nakipagkita siya kay Delphine sa club. Ibinunyag niya ang tunay na pagkakakilanlan ni Delphine. Inutusan niya itong sabihin ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa pagkamatay ni Gascoigne. Ngunit nang sabihin ni Delphine na bago lamang siya at wala siyang alam, gumawa ng paraan si Lorraine. Nakipag-alik siya kay Delphine. Nang tanungin ni Grace si Lorraine kung may nakuha ba siyang impormasyon mula sa French intelligence agent, nagsinungaling si Lorraine. Mariin niyang itinanggi na wala siyang nakuha. Samantala, sa mga lansangan ng Berlin, matapos makumpirma ni Percival na nasa kamay ni Bakhtin ang relo, kumilos na siya. Itinusok niya ang kutsilyo sa bungo ni Bakhtin. Kinuha niya ang listahan. Kinabukasan, nakipagkita si Kurzfeld kay Lorraine. Ipinaalala niya rito na nauubos na ang oras. Binalaan niya si Lorraine na lumayo kay Delphine. Sinabi niya na kung ayaw niyang may kumuha ng buhay niya, dapat siyang mag-ingat. Iniabot ni Kurzfeld ang isang dyaryo kay Lorraine. Binasa ni Lorraine ang nakatagong mensahe sa pagitan ng mga linya. Tinawagan niya ang numerong nakasulat sa papel. Samantala, sinusuri naman ni Percival ang listahan sa kanyang apartment. Napagtanto niyang nasa panganib siya matapos niyang malaman kung sino talaga ang kilalang-kilalang si Satchel. Kinuha niya ang kanyang telepono at agad na nag-ayos ng pagkikita nila ni Lorraine. Sa kanilang pagkikita, sadyang hindi sinabi ni Percival na nasa kanya ang listahan. Inihanda niya ang paraan upang kumbansihin si Lorraine na ilabas si Spyglass sa hangganan gamit ang kanyang plano.
Nang mapagtanto ni Lorraine na wala man lang sinabi si Gray sa kanya matapos sabihin ni Percival na nasa kanya ang listahan, napamura siya. Sinisi niya ang sarili dahil bahagya niyang pinagkatiwalaan si Percival. Sinisi rin niya ang sarili dahil hindi niya ginawang pangunahing prioridad si Spyglass. Nang gabing iyon, habang naghahanda si Percival ng bitag kasama ang KGB, may isa pang nangyari. Plano niyang patayin si Spyglass bago pa ito makapagsabi ng anumang impormasyon. Samantala, nasa yakap ni Delphine si Lorraine. Patuloy pa rin siyang puno ng pagdududa tungkol kay Percival. Tinapos niya ang kanyang relasyon kay Delphine. Kinabukasan, muling nagtagpo sina Percival at Lorraine kasama ang contact ni Lorraine. Nakilala rin nila mismo ang kilalang si Spyglass. Gumawa sila ng mga bagong pagkakakilanlan at inihanda ang lahat ng kailangan para sa kanilang pagtakas. Ngunit hindi alam ni Lorraine na nakapwesto na ang mga sundalo ng KGB sa mga nakatagong lugar. Handa silang barilin si Spyglass sa sandaling lumabas ito ng gusali. Bago pa nila matapos ang lahat ng paghahanda, biglang dinala ni Percival ang pamilya ni Spyglass. Nangako siya mismo ang mananagot para sa kanilang kaligtasan, samantala, tatakpan ni Lorraine si Spyglass gamit ang pekeng grupo ng mga kriminal na inihanda ng kanyang contact bilang proteksyon. Nakasama ni Lorraine at ng iba pa ang grupo at nakihalo sila sa karamihan ng hindi napapansin. Ngunit nang makita sila ng isa sa mga sniper, nagbigay ng senadoryas ang contact ni Lorraine sa grupo. Inutusan niya silang itaas ang kanilang mga payong upang lituhin ang sinumang kaaway na nagmamasid mula sa itaas. Dahil hindi magagawang pabagsakin ng mga tauhan ng KGB si Spyglass, lumayo si Percival sa karamihan. Palihim niyang binaril si Spyglass. Hindi direktang naging dahilan ito upang magkaroon ng pagkakataon ang mga sniper na makita sila. Agad na inilayo ni Lorraine si Spyglass mula sa karamihan. Naiwasan niya ang isang bala habang tumatakas. Napansin niya ang lokasyon ng sniper. Pumasok siya ng palihim sa gusali kung saan nagtatago ang mga ito. Sa loob ng gusali, sinalubong siya ng dalawang armadong lalaki. Halos hindi pa niya sila napabagsak nang may sinabi si Spyglass sa kanya. Sinabi nito na may isa pang grupo ng mga lalaki na paparating para sa kanila. Sa pagkakataong ito, mabilis na pinabagsak ni Lorraine ang mga ito. Habang palabas sila ng gusali, muli silang tinambangan ng isa pang grupo ng mga lalaki. Napilitan sina Lorraine at Spyglass na magtago sa loob ng isang silid. Habang nagtatago, hiniling ni Lorraine kay Spyglass na kumuha ng isang bagay na makakapigil sa pagdurugo nito. Ngunit bago pa man ito makakilos, may isang lalaki ang biglang pumasok sa silid. Nagtago si Lorraine sa likod ng pinto. Agad niya itong binaril at pinabagsak. Pumasok naman sa silid ang Russian agent na una nang humabol sa kanya. Gusto nitong tapusin ang sinimulan niya noon. Ngunit matapos ang maraming pagkakataong muntik nang mamatay si Lorraine, nagawa niyang pabagsakin ang ahente. Kinuha niya si Spyglass. Kinuha niya ang isang police car at tumakas. Ngunit bago pa sila makalayo, naabutan sila muli ng mga tauhan ng KGB. Matapos niyang maayos ang sasakyang humahabol sa kanila, may isa pang kotse ang sumubok na harangin sila mula sa harapan. Ngunit pinalad si Lorraine dahil nawala sila matapos magkaroon ng aksidente ang truck. Pumasok siya sa mas maliit na kalsada upang tingnan ang kalagayan ni Spyglass. Habang sinusuri nila ang kanilang mga sugat, biglang bumangga ang sasakyan ni Percival sa kanila. Dahil sa lakas ng banggaan, tumilapon sina Lorraine at Spyglass diretso sa ilog. Sa ilalim ng tubig, nahirapan si Lorraine na alisin si Spyglass sa kanyang upuan. Ngunit nang mapagtanto niyang patay na ito, iniligtas na lamang niya ang kanyang sarili. Sa interrogation room, sinisi ni Gray si Lorraine dahil sa pagkabigo ng kanyang misyon. Mabilis siyang pinaalalahanan ni Lorraine na palaging nauuna ng isang hakbang ang KGB. Mula pa lamang nang dumating siya sa Berlin, alam na nila ang bawat galaw niya. Matalino niyang idinagdag na alam niyang hindi rin nagtitiwala si Gray kay Percival. Ginamit lamang siya ni Gray upang mapasuko si Percival. Nang mapagtanto ni Gray na nahuli na siya, hiniling niya kay Lorraine na ipagpatuloy ang kanyang kwento. Sa Berlin, iniligtas si Lorraine ng kanyang kontak. Ibinunyag niya rito ang pagkamatay ni Spyglass. Nalilito, sinabi ni Lorraine na tila alam ng KGB ang kanilang mga plano. Kailangan niyang makaalis agad bago siya humantong sa parehong sinapit ni Spyglass. Samantala, napagtanto ni Percival na nasa panganib siya. Sinabi ni Kurzfeld sa kanya na nakaligtas si Lorraine.
Puno ng takot at kalituhan, hinalughog ni Lorraine ang kanyang apartment upang hanapin ang mikropono. Hindi nagtagal, napagtanto niyang si Percival ang nagtanim nito sa kanyang jacket. Dumating si Delphine. Agad, sinabi ni Lorraine sa kanya na si Percival ang nagplano ng lahat. Kailangan nilang umalis agad sa lungsod bago sila mapunta sa mga garbage bag. Ngunit sa halip na tumakas, nagpa siya si Delphine na takutin si Percival gamit ang mga lihim nito. Bilang ganti, pinuntahan siya ni Percival. Dumating si Lorraine ng 1 segundo lamang ang huli. Nang makita niyang patay na ang kanyang minamahal, parang nawalan siya ng lakas. Samantala, sinunog ni Percival ang kanyang apartment. Sinubukan niyang makatakas palabas ng lungsod. Ngunit maraming larawan ng ebidensya ang nakita ni Lorraine. Nakita niya ang mga patunay ng pakikipagkita ni Percival sa KGB sa apartment ni Delphine. Hinarang niya ito. Binaril niya si Percival sa dibdib. Inakusahan niya si Percival na ginamit ang KGB upang pumatay na parang isang duwag. Tinakpan lamang nito ng biro ang kanyang kabiguan. Sinabi ni Percival kay Lorraine na nabasa niya ang listahan. Sinabi niyang malaki ang papel ni Lorraine sa listahang iyon. Ipinaliwanag niya na ang pagpatay kay Spyglass ang tanging paraan upang mailigtas silang dalawa. Ngunit si Lorraine, na malinaw na ayaw ng pakinggan ang anumang sasabihin ni Percival, ay kumilos. Kinuha niya ang relo sa palso nito. Pinatay niya si Percival. Halos sumabog ang galit ni Gray matapos marinig ang kwento ni Lorraine. Tinanong niya kung mayroon ba siyang sapat na ebidensya upang bigyang katwiran ang pagpatay sa pinuno ng istasyon. Pinatay niya ang pinuno ng British Intelligence. Tinanong ni Lorraine kung sino siya para questionin ang kanyang mga desisyon. Agad ipinaalala ni Gray na siya ang kanyang nakatataas. Matalinong sinabi ni Lorraine na ang buong misyon ay ginawa upang iligtas ang reputasyon ni Gray. Ginawa ito upang itago ang mga kasalanang ginawa nilang lahat noong Cold War. Ipinaalala ni Gray na trabaho ni Lorraine ang paglilinis ng kalat ng iba. Malamig na sinabi ni Lorraine na natuklasan niya ang kanilang kilalang traidor. Natuklasan niya si Satchel. Dinala niya ito sa hustisya. Inilabas niya ang maraming larawan ni Percival habang nakikipagkasundo sa KGB. Agad hiniling ni Gray na ilabas niya ang listahan. Nagsinungaling si Lorraine at sinabi niyang wala siyang ideya kung nasaan ang listahan. Si C, na nasa kabilang bahagi ng salamin, ay nagpa siya na tapusin na ang kaso. Nagpa siya siyang ibaon na lamang ito. Inilagay niya si Lorraine sa 10 taong leave. Pagkalipas ng 3 araw, nakipagkita si Lorraine kay Bremovich. Tinawag siya ni Bremovich bilang Satchel. Ibinigay niya ang listahan dito. Makalipas ang ilang minuto, inamin ni Lorraine na akala niya papatayin siya matapos niyang ibigay ang relo. At gaya ng inaasahan, pumasok sa silid ang 3 tauhan ng KGB. Ang isa sa kanila ay may dalang garbage bag. Sinabihan siya ng mga tauhan ni Bremovich na tumayo sa ibabaw ng bag upang mabawasan ang kalat. Tahimik at mabilis na kumuha si Lorraine ng baril mula sa lalagyan ng yelo. Binaril niya ang isa sa mga lalaki. Ang 2 natitira ay nagsimulang barilin si Lorraine. Ngunit nagtago siya sa likod ng isang sofa. Binaril niya silang pareho. May iba pang mga lalaki ang pumasok upang kontrolin ang sitwasyon. Ngunit hinarap din sila ni Lorraine. Binaril niya si Bremovich sa leeg. Bago niya tuluyang tapusin ang kriminal, may sinabi siya rito. Sinabi niya na hindi siya kailanman nagtrabaho para kay Bremovich. Kabaligtaran ang nangyari. Ang bawat maling impormasyon na ibinigay niya rito ay isang punit sa Iron Curtain. Sinabi niyang gusto na niyang mabawi ang kanyang buhay. Tinapos niya ang kanyang misyon. Matapos ang lahat, inutusan ng pinagkakatiwalaang kontak ni Lorraine ang kanyang mga tauhan na ihatid siya. Dinala nila siya sa isang pribadong eroplano. Doon siya muling nakipagkita kay Kurzfeld. Buong araw na nagpanggap si Kurzfeld na galit siya kay Lorraine. Ginawa niya ito upang mapawalang sala si Lorraine, na siya ring si Satchel, mula sa hinalang tingin ng British Intelligence. At doon nagtatapos ang pelikula. At dito nagtatapos ang kwento ng Atomic Blonde. Isang misyon na puno ng pagtataksil, sikreto, at matitinding labanan kung saan hindi madaling malaman kung sino talaga ang kakampi. Kung nagustuhan mo ang recap na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe sa channel para hindi mo ma-miss ang mga susunod nating movie recap. Maraming salamat sa panonood, at magkita-kita tayo sa susunod na kwento.